Stark. Come with me or die with him. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy, drama television season 4 series na tinatawag na Game of Thrones. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Jen Gupong, Rail Cave, Marjorie Lyman, John Z. Salo, Mugli TV English, Jaymar Romero, Freya Angelica Cruz, Al Nicolas Cabillok from Tondo, Manila, Cynthia Angoya from Bike Shop Padyakol, Edgardo Cadillo from Apalit, Pampanga, Person Famoso from Dubai, United Arab Emirates, Jeremiah Patanaw from Village Caloocan City, Itoy Oda from Naval Biliran, Lorenzo Camplido from Quezon City, Mia Pulares from Oriental Mindoro, Neil Rebolesa from Esden Palace Hotel, Rodwell Justinian from Cebu City, at Ryan J. Onayan from Bulacan. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang Season 4 ay nagsisimula kay Tywin habang pinapanday niya muli ang dakilang espada ng House Stark na gawa sa Valyrian Steel, ang Ice, at ginawa itong dalawang espada. Ibinigay niya ang isa kay Jaime, na bumalik na ulit sa Kingsguard, pero hirap pa ring gumamit ng kaliwang kamay niya. Gusto ni Tywin na bumalik si Jaime sa Casterly Rock para mamuno kapalit niya. Tumanggi si Jaime kaya itinakwil siya ni Tywin. Samantala, sina Tyrion, Bronn, at Podrick ay sumalubong sa mga Dornish na dumating para sa kasal ni Joffrey. Nay na si Tyrion nang malamang hindi si Doran Martell ang dumating kundi ang kapatid niyang si Prince Oberyn. Mas lalo pa siyang nainas nang malamang kahapon pa dumating si Oberyn dahil ayaw niya sa mga formal na pagsalubong. Kaya hinanap nila ito sa pinakamalapit na brothel. Doon, pinagmamasdan ni Oberyn ang mga babae at lalaki kasama ng kanyang kasintahang si Ellaria Sand. Narinig niya ang dalawang Lannister na kumakanta ng The Rains of Castamere, kaya pinasalamatan niya sila sa paraan ng isang Dornish. I tell you a secret. Pagkatapos ng rebelyon ni Robert, pinanatiling buhay ni Robert si Elia Martell, asawa ni Rhaegar, at ang mga anak nito. Pero sa utos ni Tywin Lannister, pinatay ni Gregor Clegane si Elia at ang mga bata. Simula noon, kinamuhian ng House Martell ang mga Lannister. Nang makaharap ni Tyrion si Oberyn, ipinaliwanag ni Oberyn kung bakit siya mismo ang pumunta. Gusto niyang ipaalala sa mga Lannister na hindi lang sila ang marunong magbayad ng utang. Tense pa rin ang sitwasyon kina Tyrion at Shae. Gusto ni Shae na ibalik ang kanilang relasyon, pero bilang isang kasal na lalaki, mahirap para kay Tyrion kahit hindi naman consummated ang kasal. Sinubukan ni Varys na palayuan si Shae para mailigtas ito, at inakala nitong si Tyrion ang may pekana. Itinanggi ni Tyrion, pero hindi niya sinagot kung gusto niya ba talagang umalis ito. Umalis si Shae, at may ibang handmaiden na nakikinig sa kanila. Ibinigay ni Qyburn kay Jaime ang gintong kamay nito para magmukhang mas elegante, ayon kay Cersei. Napansin ni Jaime na mas madalas nang uminom si Cersei, at sinisi nito ang mga nangyaring problema. Sinubukan ni Jaime na muling makalapit sa kanya, pero maraming nagbago na kaya mahirap na para kay Cersei. Ang pag-aaway nila ay isinalin ng alilang nakarinig kina Tyrion at Shae. Habang nagdarasal si Sansa, may lumapit sa kanya na akala niya'y mananakit sa kanya. Pero si Dontos pala iyon, ang lalaking iniligtas niya noong name day ni Joffrey. Masaya siyang makita ito, at ipinaliwanag ni Dontos na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong pasalamatan si Sansa ng maayos sa pagsajep sa kanya. Kaya ibinigay niya ang kwintas ng kanyang ina para isuot ni Sansa sa kasal ni Joffrey. Sabi ni Sansa, isusuot niya ito ng buong pagmamalaki. Ang mga dragon ni Daenerys ay lumalaki ng lumalaki bawat araw at mas nahihirapan na siyang kontrolin ang mga ito. Nahuli niya sina Grey Worm at Daario, na ibang aktor na ang gumaganap, na nagsusugal kung sino sa kanila ang pinakamalakas na mandirigma. Sinermonan niya ang dalawa, at napansin ni Daario na may gusto si Grey Worm kay Missandei. Sa daan papuntang Meereen, nakita nila ang isang batang aliping ipinako sa krus at itinayo bilang palatandaan na nagtuturo sa direksyon ng lungsod. Sinabi ni Jorah na may isa nito sa bawat milya hanggang makarating sila sa Meereen. How many miles are there between here and Meereen? 163, Your Grace. Gusto ni Daenerys na ilibing ang bawat isa sa kanila, pero tanggalin muna ang mga kwintas na alipin bago ito gawin.
Nagkita sina Tormund at Ygritte kasama ang isang grupo ng mga kanibal na den na pinamumunuan ni Styr, na nirekrut ni Mance para sa nalalapit na pag-atake nila sa Castle Black. Hinimok ni Styr si Tormund na tikman ang isang crow bago ito mamatay, habang tinutukoy ang isang braso ng tao na iniihaw nila. Si Jon naman ay sinailalim sa paglilitis sa harap ni Alliser, nakakauwi lang mula sa King's Landing at ngayon ay kumikilos bilang acting Lord Commander. Nandito rin si Janos upang akusahan si Jon sa pagpatay kay Corren at sa pakikipagsabwat sa mga wildling, pati na ang pagiging kasama ni Ygritte. Gusto ni na Alliser at Janos na patayin si Jon, pero ipinagtanggol siya ni Aemon at nailigtas ang kanyang buhay. Binalaan ni Jon ang lahat na may 100,000 wildling na planong umatake sa Castle Black, pero wala ni isa ang naniniwala. Sinabi ni Sandor kay Arya na plano niyang dalhin ito sa tiyahin nitong si Lysa dahil patay na ang halos lahat ng pamilya niya. Balak pa rin niyang hingan ng pantubo si Arya. Huminto sila sa isang inn kung saan nakita ni Arya si Paul Lever at napansin niyang dala pa rin nito ang kanyang espada. Pinilit niya si Sandor na pumasok sa loob, at agad siyang nakilala ni Paul Lever bilang ang Hound. Nagmayabang si Paul Lever tungkol sa kung gaano karami ang kaya nilang gawin ngayon na suot nila ang kulay ng hari. Ininsulto ni Sandor si Joffrey, at nagsimula si Paul Lever na ikwento kung gaano raw siya duwag sa Battle of Blackwater. Humingi si Sandor ng manok at sinabing bayad na iyon. Pinalala pa ni Paul Lever ang sitwasyon sa pagdadala ng mga tauhan niya, kaya sinabi ni Sandor na mukhang marami pa silang baniling manok. Noon lang naintindihan ni Paul Lever ang ibig niyang sabihin. You lived your life for the king. You're gonna die for some chickens. Someone is. Nagkaroon ng matinding away at walang awang pinatay ni Sandor ang mga tauhan ni Paul Lever. Nabawi ni Arya ang needle mula kay Paul Lever at pinatay niya ito sa eksaktong parehong paraan ng pagpatay niya kay Lummy. Sa huli, nakuha ni Sandor ang kanyang manok at nabawasan muli ni Arya ang pangalan sa kanyang listahan. Dumating si Roose, ang kanyang asawa na si Walda, at si Locke sa Dreadfort, kung saan si Ramsay ang kumikilos bilang Lord habang wala si Roose. Ipinakita ni Ramsay si Rick kay Roose, at hindi natuwa si Roose sa ginawa niya, dahil balak pa niyang ipagpalat si Rick kay Balon para sa Mount Caelan. Ikinahihiya niya si Ramsay at sinabing hindi niya dapat pinagkatiwalaan ng ganoon kalaki. Pinatunayan naman ni Ramsay kung gaano niya na-control si Rick sa pamamagitan ng pagpapashave sa kanya gamit ang matalim na labaha. Kinukumbinsi ni Ramsay si Rick na sabihin kay Roose na buhay pa sina Bran at Rickon, at binanggit niya na patay na si Robb habang nakadikit ang labaha sa leeg ni Rick. Ngayon lang nalaman ni Rick, at sandaling makikita na gusto niyang patayin si Ramsay, pero ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-aahit. Inutusan ni Roose si Locke na hanapin sina Bran at Rickon, at pinapunta siya sa Castle Black para hanapin sila at hanapin din si Jon. Inaatasan naman niya si Ramsay na kunin ang Mount Caelan, at sinasabi na kapag nagtagumpay siya, gagawin niya itong tagapagmana. Sa hilaga ng wall, sobra ang paggamit ni Bran ng kanyang warg abilities, at binalaan siya ni Mira na kapag pinagpatuloy niya iyon, makakalimutan niya ang lahat, pati ang sarili niya. Naglakbay sila mas malalim sa hilaga, kung saan nakakita sila ng isang weirwood tree. Hinawakan ito ni Bran at bumauhaw ang mga pangitain ng nakaraan at hinaharap, kasama ang isang boses, malamang ang Three-Eyed Raven, na sinasabing hanapin niya ito sa hilaga, sa ilalim ng isang great weirwood tree. Inamin ni Jaime kay Tyrion na hindi na siya maaaring manatili sa Kingsguard dahil hindi siya makalaban gamit ang kaliwang kamay. Kaya iminungkahi ni Tyrion na sanayin siya ng isa pang pinakamahusay na mandirigma sa Westeros, si Bronn. Nag-training si Jaime kasama si Bronn sa isang liblib na lugar, hirap na makasabay sa galing nito, pero unti-unti niyang nababawi ang tiwala sa sarili bilang isang swordsman. Simula pa lang iyon. Ininform ni Varys si Tyrion na alam na ni Cersei ang tungkol kay Shae, at oras na lang bago niya ito ipaalam kay Tywin. Inamin din niyang sinubukan niyang paalisan si Shae sa lungsod at tumangging magsinungaling para sa kanya dahil wala siyang sapat na pangontra gaya ni Tyrion. Habang kumakain ng almusal kasama si Joffrey, nagdadala ang mga tao ng wedding gifts para sa kanya. Ang regalo ni Tyrion ay isang history book, at napilitan si Joffrey maging magalang para dito. Pagkatapos, binigyan siya ni Tywin ng isa pang espada na hinulma mula sa espada ni Ned, at agad itong ginamit ni Joffrey para putulin ang regalo ni Tyrion. Pinangalanan niya ang espada bilang Widow's Wail. Every time I use it, it'll be like cutting off Ned Stark's head all over again. Pumunta si Shae sa silid ni Tyrion, gusto siyang romansahin, pero sinabi ni Tyrion na hindi na sila maaaring magpatuloy. May barkong naghihintay para dalhin siya sa Pentos.
Sinabi ni Shay na natatakot lang si Tyrion sa pamilya niya, at pinaalala na siya ay kanya at siya ay pag-aari rin nito. Napasigaw si Tyrion, sinasabi na hindi siya maaaring magmahal ng isang tulad niya. Ipinag-utos niyang ihatid siya ni Bronn habang umiiyak, at tuluyang sumakay si Shay sa barkong papuntang Pentos. Kalaunan, nagpakasal sina Margaery at Joffrey, at naging bagong reyna ng Westeros si Margaery. We have a new queen. Better her than you. Sa wedding feast, binati ni Brian ang bagong mag-asawa, at hinarap siya ni Cersei ng sila lang dalawa. Ikinwento ni Brian ang paglalakbay nila pabalik sa King's Landing, at si Cersei ay kumbinsidong may nararamdaman si Brian para kay Jaime. Nagpakita si Joffrey ng isang nakakatawang dula tungkol sa War of the Five Kings kung saan ginampanan ng mga duwende ang bawat hari. Iminungkahi ni Joffrey na sumali si Tyrion, kaya sinagot siya ni Tyrion ng isang matalinong insulto sa harap ng lahat. Binuhusan ni Joffrey ng alak si Tyrion at pinilit siyang maging cupbearer niya. Patuloy niya itong kinutya bago tuluyang napuno ni Tyrion ang kanyang tasa. Kneel before your king. I said, kneel! Look, the pie! Dumating ang pie at kinuha ni Joffrey ang goblet, uminom ng kaunti, at inilapag ito sa tabi ni Olenna. Binuksan niya ang pie at pinagsilbihan siya ni Margaery, sabay sabing tuyo ito. Sinusubukan ni Tyrion umalis, pero iginiit ni Joffrey na magpatuloy siyang pagsilbihan siya. Uminom si Joffrey mula sa kanyang tasa at bigla siyang nabahing at nasamid, nagsimulang mabulunan. Nagmamadaling lumapit sina Cersei at Jaime para tulungan siya, at lumitaw si Dontos, pilit na sinasabing kailangan nang umalis ni Sansa kasama niya ngayon na. Namatay si Joffrey, pero bago iyon, tila itinuro niya si Tyrion na hawak ang lasong gintong tasa. Sa sobrang pighati, inakusahan ni Cersei si Tyrion na pumatay sa anak niya. Kinuha si Tyrion ng mga bantay, at dinala naman ni Dontos si Sansa sa isang bangkang nakatago para hindi siya mahuli. Dinala niya ito sa isang barkong nakatago sa hamog kung saan lumabas si Littlefinger at isiniwalat na siya ang nagpadala kay Dontos. Pagkatapos, pinatay niya si Dontos para walang makapagtanong dito, at sinabing ginawa niya ito para mailigtas si Sansa dahil siya mismo ay madaling pagbintangan sa pagpatay kay Joffrey. Inamin din niya na peke ang kwintas at sinabi niyang iuuwi niya si Sansa. Ngayon napatay na si Joffrey, sinabi ni Tywin kay Tommen na siya na ang susunod na magiging hari at balang araw ay pakakasalan niya si Margaery dahil siya pa rin ang reyna. Hindi tulad ni Joffrey, si Tommen ay hindi mamamatay tao, banayad at mabait siyang bata. Tinanong ni Tywin kung ano ang bumubuo sa isang dakilang hari. Naisip ni Tommen na katalinuhan ang sagot. Pinuri siya ni Tywin, hinihimok siyang palaging makinig sa kanyang mga tagapayo kahit maging hari na siya. Your brother was not a wise king. Your brother was not a good king. If he had been, perhaps he'd still be alive. Pinagpapagaan ni Jaime ang pakiramdam ni Cersei na kumbinsidong si Tyrion ang pumatay kay Joffrey. Inaalala ang sinabi nito noon nang akalain niyang si Roz ang babae ni Tyrion. Nakiusap si Cersei kay Jaime na patayin si Tyrion, alam niyang lagi itong nakakaiwas sa kamatayan. Niyakap siya ni Jaime at nagsimula silang maghalikan. Nang sabihin niyang tumigil siya, ginahasa siya ni Jaime sa harap mismo ng bangkay ng kanilang anak. Natagpuan naman ni Tywin si Oberyn sa brothel at inakusahan itong nilason ang kanyang anak dahil sa pagkapuot nito sa mga Lannister at dahil kilala siyang bihasa sa paggamit ng lason. Tinukso ni Tywin si Oberyn sa pagbibigay ng pagkakataong iganti ang kamatayan ng kanyang kapatid habang wala siyang armas. Pero mas interesado si Oberyn na patayin si Gregor kaysa si Tywin. Sinabi ni Tywin na maaari niyang ayusin ito, ngunit kailangan muna ni Oberyn na magsilbing isa sa 3 hukom sa paglilitis kay Tyrion at maupo sa Small Council bilang tagapayo. Dahil kakaunti na ang kanilang kakampi, napagtanto ni Tywin na panahon na para ayusin ang nasirang ugnayan, lalo na sa Dorne, na tanging kaharian na hindi nasupil ni Aegon at ng kanyang mga dragon. Tinanggap ito ni Oberyn para kay Elia. Bumisita si Podrick kay Tyrion sa bilangguan bilang tapat na tagasilbi, at ipinaalam ang tungkol sa paglilitis. Kailangan magbigay ni Tyrion ng mga saksi at sinubukan niyang tukuyin kung sino ang pumatay kay Joffrey. Pinapante niya si Jaime at saka sinabi kay Podrick na umalis na sa King's Landing bago siya rin ang habulin, dahil target na rin si Bronn. Tumutol si Podrick pero napilitan siyang umalis. Tinawag siya ni Tyrion na pinakamatapat na squire na nabuhay. Habang humihinto para uminom ng tubig, sinalubong sina Sandor at Arya ng isang magsasaka at ng anak nitong babae na nagsabi silang may-ari ng lupa. Inalok nila ang dalawa na magpalipas ng gabi at pumayag naman sila.
Habang busog na busog si Sandor sa pagkain, napansin ng magsasaka na isa siyang malakas na mandirigma at inalok itong manatili upang protektahan sila laban sa mga tulisan at tumulong sa bukid. Bago nito, sinabi ni Sandor na balak niyang sumali sa Second Son sa Braavos pagkatapos iabot si Arya kay Lysa. Pero sa gulat ni Arya, tinanggap ni Sandor ang alok. Kinabukasan, nagising si Arya at nabutang binugbog at ninakawan ni Sandor ang magsasaka, sinasabing mamamatay rin ito bago ang taglamig. Hindi makapaniwala si Arya na nagawa iyon ni Sandor pagkatapos ng kabutihang ipinakita sa kanila ng magsasaka, at sinabi niyang siya ang pinakamasamang tao sa mundo. She's plenty worse than me. I just understand the way things are. Pinayagan si Gilly na manatili sa Castle Black at tumulong, pero nag-aalala si Sam dahil napapaligiran ito ng 100 lalaki at siya lang ang nag-iisang babae roon. Dahil gusto niyang protektahan si Gilly, dinala niya ito sa Molestown. Nakahanap siya ng matutuluyan, pagkain, at trabaho para kay Gilly sa isang inn na mas mukhang delikado pa kaysa Castle Black. It's for the best. Best for you. Nalaman ni Stannis ang tungkol sa pagkamatay ni Joffrey, at sigurado pa rin siyang siya ang dahilan nito nang ihagis niya ang mga lintes sa apoy. Galit pa rin siya dahil pinakawalan ni Davos si Gendry. Iminungkahi ni Davos na maghanap sila ng kakampi sa kabila ng Narrow Sea, partikular ang Golden Company. Binubuo sila ng 20,000 sundalo, kabayo, at war elephants, at kilala dahil hindi sila lumalabag sa kontrata, isang pambihirang katangian sa mga bearang mandirigma. Hindi sang-ayon si Stannis, pero pinaalalahanan siya ni Davos na hindi dugo at mahika ang nagwawagi sa digmaan, kundi tao. Sinabi ni Stannis na kailangan nila ng pera para kumuha ng mercenaries. Dahil kay Shireen, naisip ni Davos ang Iron Bank of Braavos at sumulat sa pangalan ni Stannis. Inatake ng wildlings at Thenns ang isang maliit na nayon, pinatay ang lahat maliban sa isang batang lalaki na si Ollie. Napanood niya mismo kung paano pinatay ni Ygritte ang kanyang ama. Natagpuan siya ni Styr at sinabihang tumakbo papunta sa Castle Black at sabihin sa Night's Watch ang ginawa nila. Iniutos ni Alliser sa kanyang mga tauhan na palakasin ang depensa ng Castle Black bilang paghahanda sa paparating na pag-atake. Kapag bumagsak sila, babagsak din ang buong Westeros. Sa oras na iyon, nakabalik sina Ed at Gren sa Castle Black matapos makatakas mula sa mga mutineer na dating Rangers. Nananatili pa rin ang mga traidor sa Craster's Keep, tinatamasa ang asawa ni Craster, at pinamumunuan pa rin ni Carl. Iminungkahi ni Jon na dapat silang patayin bago sila mahanap ni Mance, dahil nagsinungaling siya kay Mance at sinabing may 1,000 tao sa Castle Black. Dumating si Daenerys sa Meereen, at sinalubong sila ng champion ng lungsod. Ininsulto nito si Daenerys, tinawag siyang lalaking nagpapanggap na babae. Nagboluntaryo sina Jorah, Bar Easton, at Grey Worm para lumaban bilang kanyang champion, pero si Daario ang pinaka-nararapat dahil siya ang pinaka-expendable, mga salita niya mismo. Sumugod ang champion sakay ng kabayo habang nakatayo lang si Daario na naghihintay. Paglapit nito, inihagis niya ang kutsilyo, tinamaan ang kabayo at pinatay ang champion bago pa ito makabangon. Natahimik ang buong crowd. Kinausap sila ni Daenerys, isinasaad ang lahat ng nagawa niya, ang mga nalupig niya, at lahat ng alipin na pinalaya niya. Bilang patunay, pinasabog niya sa pamamagitan ng catapult ang daan-daang slave collars papunta sa lungsod. Kinagabihan, nagkunwaring mga alipin sina Grey Worm at ilang Unsullied para makapasok sa lungsod. Natagpuan nila ang mga aliping pinag-uusapan ang tungkol kay Daenerys at kung totoo ba ang mga nagawa nito. Binigyan nila ang mga ito ng mga sandata. Nagsimula ang pag-aaklas ng mga alipin, at tuluyan ng napasa kamay ni Daenerys ang lungsod. Bilang ganti, ipinapako ni Daenerys ang 163 masters para sa 163 alipin na nakita nila sa daan papuntang Meereen. Tutol si Bar Easton, sinasabing dapat magpakita siya ng awa, pero giit ni Daenerys, sasagutin niya ang kawalang katarungan ng katarungan, kaya ipinapako ang mga masters. Habang nangyayari ito, tinuturuan ni Missandei si Grey Worm kung paano magsalita ng common tongue na English sa kasong ito. Nagkukwento sila tungkol sa nakaraan nila, at pareho iyong malungkot. Pero sa kabila ng lahat, nagiging romantiko ang sandali para sa kanila. Mas gumagaling na si Jaime sa paggamit ng kaliwa niyang kamay, at hinihikayat siya ni Bronn na dalawin si Tyrion sa selda. Kinuwento ni Bronn na noong nasalang sa paglilitis si Tyrion sa Eyrie, una niyang pinili si Jaime bilang kanyang kampyon bago siya napilitang piliin si Bronn. You gonna fight for him now?
Gumana ang pangungumbinsi kaya sa wakas dinadalaw ni Jaime si Tyrion, biro pa niya na mas maganda pa raw ang turing sa kanya bilang preso. Alam ni Tyrion na hinding-hindi siya paniniwalaan ni Cersei, kahit pa umamin sa harap niya ang tunay na pumatay. Binanggit din ni Jaime si Sansa. Sigurado si Tyrion na hindi si Sansa ang may gawa dahil hindi iyon mamamatay tao, at pati siya hindi rin. Kinompronta ni Jaime si Cersei, alam nitong kinausap niya si Tyrion. Pinipilit niya si Cersei na hindi siya ang may sala, pero mas abala ito sa pagprotekta kay Tommen, at muli na namang umaasa sa alak para pampalakas loob. At nakakagulat, nakalusot si Margaery sa Kingsguard at nakapasok sa kwarto ni Tommen, na dating kay Joffrey. Iniisip niyang dahil ikakasal sila balang araw, mabuti nang magkakilala sila. Pero utos talaga iyon ni Olenna para mapalapit siya kay Tommen at mabawasan ang impluwensya ni Cersei. Remember our little secret. Naalala ni Jaime na nanumpa siya na ibabalik sina Sansa at Arya, pero alam niyang hindi na niya iyon magagawa. Kaya ibinigay niya kay Brian ang bago niyang espada, at ibinigay sa kanya ang tungkuling hanapin at protektahan sina Sansa at Arya. Binigyan din niya ito ng bago at makinang na armor, na sapat na para tanggapin ni Brian ang misyon. I almost forgot. I have one more gift. I don't need a squire. Pero kahit tumatanggi, nakumbinsi rin ni Jaime na isama ni Brian si Podrick. At si Podrick naman ay binigyan ng palakol ni Tyrion na ginamit niya sa Blackwater. Pinangalanan ni Brian ang espada bilang Oathkeeper, at nagpaalam sila kasama ang pahiwatig na may nararamdaman talaga sila para sa isa't isa. Papunta sa Vale, sinabi ni Littlefinger kay Sansa na balak niyang pakasalan si Lysa, at may kinalaman daw ang mga Tyrell. Inamin din niyang may parte siya sa kamatayan ni Joffrey, pero hindi siya ang nagplano. Ipinakita rin niyang may nawawalang bato sa kwintas ni Sansa na siyang naglaman ng lason. Sina Jon at Gren ay nagtuturo sa mga bagong recruit kung paano lumaban sa wildlings, kasama sina Locke at Ollie. Ipinakita ni Locke na may galing siya sa espada, at sabik si Ollie dahil magaling daw siyang mamana. Dumating si Alliser at sinermonan si Jon sa pagtuturo ng recruits, paalala niyang isa pa rin siyang steward. Galit si Jon. Go on, do it. You traitor's bastard. Give me an excuse. Norman's not here to protect you now. Umalis si Jon at binanggit ni Janos kay Alliser na kung gusto talaga nilang mawala si Jon, pwede nila siyang gawing ranger at isama sa grupo papuntang Craster's Keep, at sa kapagdasal na patayin siya ng mga mutineer. Samantala, nagpakilala si Locke kay Jon, kunwari nakikipagkaibigan para kunin ang tiwala niya. Inutusan ni Alliser si Jon na maaari siyang pumunta sa Craster's Keep, pero volunteers lamang ang pwedeng sumama. Nagbigay si Jon ng matinding talumpati tungkol sa kahalagahan at panganib na mauna sila kay Mance. Wala munang tumayo, pero kalaunan sina Gren, Ed, at ilang iba pa ang nagboluntaryo, kasama si Locke. Sa Craster's Keep, dinala kay Carl ang huling anak ni Craster. Pinapagawa sa kanya kung ano ang laging ginagawa ni Craster, at iniutos niyang si Rast ang gumawa. Iniwan ni Rast ang sanggol sa kagubatan, at narinig ang iyak nito ni Bran at mga kasama. Pumasok si Bran sa isip ni Summer at sinundan ang iyak, pero nahuli siya sa isang bitag, bagaman nakita niya munang nakakulong si Ghost. Hinimok ni Bran ang mga kasama na alamin ang nangyari, kung saan nadiskubre nila ang mga mutineer at agad silang naaresto. Kino-question sila ni Carl at napilitan si Bran na ibunyag kung sino siya para mailigtas si Jojen. Samantala, nasa mga kamay na ng isang White Walker ang sanggol, at dito natin sa wakas nakilala ang Night King. Kinuha niya ang sanggol at ginawang White Walker, ipinapakitang ito ang nangyari sa lahat ng anak na lalaki ni Craster. Kinoronahan si Tommen bilang hari, una sa kanyang pangalan, at pumayag si Cersei na ipakasal siya kay Margaery sa lalong madaling panahon kahit galit na galit siya rito. Samantala, kahit walang utos, nakuha ni Daario ang Meereen Navy, sapat para magkaroon sila ng mga barkong makakatawid papuntang Westeros. At ngayong patay na si Joffrey, ito ang perpektong oras para salakayin ang King's Landing. Pero sinabi ni Jorah kay Daenerys na bumalik na naman sa pagiging alipin ang mga syudad ng Yunkai at Astapor na pinalaya niya. Nagdesisyon si Daenerys na hindi muna sila tutuloy sa Westeros. Mananatili siya rito para mamuno sa kanyang mga tao. Dumating sina Littlefinger at Sansa sa Vale at tuwang-tuwa si Lysa na makita siya. Pinagpanggap si Sansa bilang pamangkin ni Littlefinger na si Alayne para hindi malaman ng Lannisters na narito siya. Nang sila lang dalawa, agad na bumigay si Lysa at nakiusap kay Littlefinger na magpakasal na agad sila. Inamin niyang si Littlefinger ang nagudyok sa kanyang patayin si Jon Arryn at isinulat niyang ang mga Lannister ang may sala.
Hinalikan siya ni Littlefinger para patahimikin at sinabing pwede silang magpakasal ngayong gabi. Pero mas mabilis pa si Lysa sa kanya. Once I'm presentable, I'll call on the Septon immediately. Pagkatapos ng kanilang pagtatalik, nagsimulang maghinala si Lysa sa interes ni Littlefinger kay Sansa. Dahil sa nakaraan nito sa pamilya niya at sa mga Stark, iniisip niyang natutulog si Sansa kasama si Littlefinger. Nakumbinsi naman siya ni Sansa na birhen pa siya kaya kumalma si Lysa. Sabay sabing kapag pinatay na si Tyrion, magiging byuda si Sansa at pakakasalan niya si Robin. Wait, ano? Sinugod ni na Jon at ng mga Rangers ang Craster's Keep. Here, the Night's Watch. Natagpuan ni Locke sina Bran at ang iba pa at tinakot silang papatayin kung tatawag sila kay Jon. Kinontrol ni Bran si Hodor at pinatay si Locke. Nanginginig sa trauma, pinalaya ni Hodor ang iba at tinawag ni Bran si Jon. Pinakiusapan siya ni Jojen na umalis bago siya makita ni Jon, dahil hindi siya hahayaang magtungo sa hilaga nito. Mabigat man sa loob niya, alam ni Bran na tama si Jojen. Pinalaya nila ang mga direwolves bago umalis. Nakipaglaban si Jon at Carl ng isa-on-isa sa loob. Mas malakas si Carl at siya ang nakakaangat, pero nasadyop si Jon ng isa sa mga asawa ni Craster. Nang talikuran ni Carl ang babae, sinaksak siya ni Jon sa likod ng ulo. 10 ang napatay na mutineers. Sabi ni Rast may 11 sila. Nasaan si Rast? Nakatakas si Rast, pero matapos niyang laging tuksuhin at saktan si Ghost, sa wakas nakaganti si Ghost at pinatay siya. Nagkita muli sina Jon at Ghost matapos ang mahabang panahon, at sinunog nila ang Craster's Keep. Dumating sina Stannis at Davos sa Braavos at nakipagkita kay Tycho Nestores ng Iron Bank. Alam na nito kung bakit sila naroon at hindi siya humanga sa nagawa ni Stannis, lalo na sa pangit na kalagayan ng hukbo niya, kaya tinanggihan niya ang kahilingan nito. Nababago lamang ang isip ni Tycho nang ipakita ni Davos kung paanong pinutol ni Stannis ang mga daliri niya bilang parusa sa pagiging smuggler niya, at pinaalala niyang malapit nang mamatay sa katandaan ang tunay na kapangyarihan sa King's Landing, si Tywin, kaya magiging hindi matatag ang kaharian. There's only one reliable leader left in Westeros. Stannis. He's got the birthright. He's in his prime. He's a tried and tested battle commander, and he doesn't just talk about paying people back, he does it. Natagpuan ni Davos si Salladhor sa isang bathhouse ng mga prostitute at nakuha niya ulit ito, ibinigay ang perang utang ni Stannis. Si Yara naman at ang mga tauhan niya ay sinalakay sa wakas ang Dreadfort para iligtas si Rick. Lost Kate in the right. We're going home. Pero sobrang wasak ang isip nito sa torture kaya ayaw niyang umalis. Natagpuan sila ni Ramsay, duguan na, at naganap ang matinding labanan habang tumatakbo pabalik si Rick sa kanyang kulungan. Hinayaang pakawalan ni Ramsay ang mga aso, kaya napilitang umatras si Yara at ang mga tauhan niya pabalik sa kanilang barko. Sabi ni Yara, patay na ang kapatid niya. Bilang gantimpala sa pagiging tapat, binigyan siya ni Ramsay ng palaygo. Sinabi rin niya na kailangan niya si Rick para kunin ang Moat Cailin at magpanggap bilang ibang tao, si Theon Greyjoy. Lumapit si Hizdahr zo Loraq, isang maharlika mula sa isa sa pinakaiginagalang na pamilya sa Meereen, kay Daenerys upang hilinging may libing ang kanyang ama na ipinapako niya kamakailan. Ipinahayag ni Hizdahr na ang kanyang ama ay tutol sa pagpapapako at hindi karapat-dapat sa ganitong kapalaran. Pero ipinagtanggol ni Daenerys na katarungan ang ginawa niya. Nakiusap si Hizdahr na igalang ang tradisyon ng kanilang libing para mailibing niya ang ama at ang iba pang 162 pang maharlika, pero ama lang niya ang pinayagan. Unti-unting na-realize ni Daenerys na ang pamumuno bilang reyna ay hindi simpleng tama at mali lang. Nagsimula ang paglilitis kay Tyrion, kasama sina Tywin, Oberyn, at Mace Tyrell, ama ni Margaery, bilang mga hukom. Tinawag ang mga saksi na nagkwento ng lahat ng pagkakataong nagbanta si Tyrion na papatayin si Joffrey, iniiwan ang mga bahagi na karapat-dapat naman talagang pagbantaan si Joffrey.
Halatang inorchestrate ni Tywin ang lahat para ituro si Tyrion bilang pumatay kay Joffrey. Sa oras ng pahinga, hinarap ni Jaime ang kanyang ama, galit na iniligtas niya ang buhay nito para lang mapatay ang sarili niyang anak. Itinuro niyang kapag pinatay si Tyrion, wala nang magdadala ng pangalan ng Lannister dahil si Jaime ay nasa Kingsguard. Kalma lang na sinabi ni Tywin na maaari nang umalis si Jaime sa Kingsguard, pero kailangan munang magmakaawa si Tyrion at sumama sa Night's Watch. Sinabi ni Jaime kay Tyrion ang tungkol sa plano ng awa, pero gagana lang ito kung mananatili siyang tahimik, kahit minsan lang. Pagbalik sa paglilitis, tinawag ni Tywin ang isa pang saksi, si Shae. Lumapit siya sa tribunal, hindi man lang tinitingnan si Tyrion. Nagsinungaling siya sa korte, sinabing nagplano sina Tyrion at Sansa na patayin si Joffrey, idinagdag pang gusto ni Sansa ng paghihiganti para sa kanyang ama, at masaya si Tyrion na tumulong dahil matagal na niyang kinamumuhian si Joffrey. Sinabi rin niyang alam niya ang lahat dahil siya raw ang "You belong to me now," he said. "I want you to fuck me like it's my last night in this world. I am yours and you are mine. Shae, please don't. I am a whore, remember?" Galit na galit si Tyrion at sinabi niyang nais niyang umamin. Inamin niyang iniligtas niya ang lungsod at ang mga walang kwentang buhay nila, pero sana hinayaan niyang patayin sila lahat ni Stannis. Inamin niyang may kasalanan siya, pero hindi sa pagkamatay ni Joffrey, kundi sa pagiging isang dwarf, at buong buhay niya. Iyon ang tunay na dahilan ng paghatol sa kanya. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores. Nais niyang maging halimaw na inaakala ng lahat at humiling ng tanging nakapagligtas sa kanya noon, isang trial by combat. Sigurado siyang si Bronn ang lalaban para sa kanya bilang kanyang champion. Pero natakot siyang nagkamali siya nang malaman niyang pinili ni Cersei si Gregor, ang Mountain, bilang champion nito. Just kill Tyrion and get it over with. Malapit nang ikasal si Bronn at magiging tagapagmana ng Castle Stokeworth, kaya tumanggi siyang lumaban. Gusto raw niya dahil magkaibigan sila, pero hindi naman madalas ipagtanggol siya ni Tyrion, at kalaban niya ang Mountain. Gusto talaga ni Bronn makatulong, pero nauunawaan ni Tyrion. Nang gabing iyon, binisita si Tyrion ni Oberyn sa selda. Ikinwento niya ang unang pagkikita nila noong sanggol pa lang si Tyrion at bata pa sila ng mga kapatid nito. Sinabi niyang kinasusuklaman niya ang lahat sa Casterly Rock, pero ang pinakamalaking disappointment ay si Tyrion dahil buong panahon, sinasabi ni Cersei na halimaw ang ipinanganak ng ina nila. Pero nang makita niya si Tyrion, ang nakita lang niya ay isang sanggol na lalaki. Your head was a bit large, your arms and legs were a bit small but no claw. No red eye, no tail between your legs, just a tiny pink cock. We didn't try to hide our disappointment. That's not a monster, I told Cersei. That's just a baby. Sinabi ni Oberyn na gusto niyang maging kampiyon ni Tyrion para makapagdulot ng hustisya, hindi lang para kay Tyrion, kundi para na rin sa pagpatay kay Gregor, na pumatay sa kanyang kapatid at buong pamilya nito. Bihira raw mangyari na may Martell na makakakita ng isang Lannister na kasing tindi ng galit nila sa mga Lannister. Naglakad sina Sandor at Arya at nakita nila ang isang matandang lalaking inatake ng mga tulisan. Binigyan ito ni Sandor ng mabilis na kamatayan, tinuturuan si Arya na tumira tuwid sa puso. Biglang may dalawang lalaking umatake sa kanila, at napatay ni Sandor ang isa. Naroon sila para kunin ang bounty ni Sandor. Nakilala naman ni Arya ang isa sa kanila, iyon ang mga lalaking iniligtas niya mula sa kariton noon. Sinabi pa nito na balak niya siyang saktan. Tinanong siya ni Arya ng pangalan, at nang ibigay niya ito, sinaksak niya ito diretso sa puso gamit ang needle. Napahanga si Sandor na natututo na siya. Maya-maya, tinangkang tulungan ni Arya si Sandor na linisin ang sugat niya sa pamamagitan ng pagsunog sa masamang bahagi, pero nagalit si Sandor at ayaw niyang may apoy na dumarapo sa kanya. Ikinwento niya kung paano sinunog ni Gregor ang mukha niya at paano ito tinakpan ng kanilang ama, pinalalabas na si Sandor pa raw ang may kasalanan. The pain was bad. The smell was worse. But the worst thing was that it was my brother who did it. Naawa si Arya at inalok na linisin na lang niya gamit ang tubig, at pumayag na si Sandor. Huminto sina Brian at Podrick sa isang inn, ang parehong lugar kung saan nagtatrabaho si Hot Pie. Nabanggit nitong nakasama niya si Arya dati, na patunay na buhay pa ito.
Sinabi rin niya na nakita niya si Sandor na kasama si Arya, kaya nabahala si Brian para sa kaligtasan ng bata. Napag-isip-isip ni Podrick na dahil patay na halos lahat ng pamilya ni Arya, iisa lang ang lugar na maaaring puntahan ni Sandor, ang Eyrie. Bago sila umalis, humiling si Hot Pie na ibigay nila kay Arya ang isa pang tinapay na parang direwolf kapag nakita nila ito. Nakabalik sina Jon at mga kasamahan niya sa Castle Black at iminungkahing barahan na nila ang mababang lagusan, ang tanging daan papunta sa kabila ng pader. Para kay Jon, iyon lang ang paraan para makaligtas laban sa hukbo ni Mance, pero tutol si Alliser sa pagputol ng daan nila palabas ng pader. Dumating si Daario sa kwarto ni Daenerys ng hating gabi, umakyat sa bintana dahil mabigat ang bantay sa pinto, at nagdala pa ng bulaklak. Hindi natuwa si Daenerys, pero inamin ni Daario ang pagmamahal niya, sinasabing gagawin niya ang kahit ano basta iutos niya. Kaya iniutos ni Daenerys na habarin niya ang kanyang mga damit. Kinabukasan, nakita ni Jorah si Daario na lumalabas mula sa silid niya. Pinilit niyang itago ang selos, pero malinaw na hindi siya sang-ayon. Sinabi ni Daenerys kay Jorah na pinadala niya si Daario sa Yunkai para bawiin ito at patayin ang mga natitirang slave masters. Tempting to see your enemies as evil, all of them. But there's good and evil on both sides in every war ever fought. Let the priests argue over good and evil. Slavery is real. Sinabi ni Jorah na kung hindi siya pinatawad noon ni Ned Stark, na kabaligtaran ng ginagawa ngayon ni Daenerys, hindi siya makakarating sa puntong ito para bigyan siya ng payo. Inutusan niya si Jorah na sabihin kay Daario na isama si Hizdahr pagpunta niya sa Yunkai para payuhan ang mga masters na sumunod sa pamumuno niya. Nakita ni Sansa ang Snow sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon at gumawa siya ng Snow Castle ng Winterfell. Nakita siya ni Robin at sinubukang makisali, pero nasira niya nang hindi sinasadya ang kastilyo. Sinermonan siya ni Sansa at nagwala si Robin, kaya napag-slap siya ni Sansa. Tumakbo si Robin, at lumabas si Littlefinger, sinasabing matagal na dapat niyang natanggap ang sampal na yon. Tinanong ni Sansa kung bakit niya pinatay si Joffrey. Inamin niyang minahal niya ang ina ni Sansa, at kung siya ang nasunod noon, maaaring naging anak niya si Sansa. Hinalikan niya si Sansa, hindi alam na pinapanood sila ni Lysa. Ipinatawag ni Lysa si Sansa at tinangkang itulak siya pababa sa mundor. Pumasok si Littlefinger, sinasabing pakawalan niya si Sansa, nanunumpa pa sa lahat ng Diyos. Binitiwan siya ni Lysa, at niyakap ito ni Littlefinger, sinasabing iisa lang ang babaeng minahal niya. Your sister. Nailagay sa paglilitis si Littlefinger, inaakusahan ng pagpatay kay Lysa, pero sinabi niyang nagpakamatay si Lysa. Tumstigo si Sansa, ibinunyag kung sino talaga siya, pero ikinwento ang isang matalinong bersyon ng nangyari na ipinapakitang bayani si Littlefinger at sinubukan niyang iligtas ang isang selosang Lysa. Hindi raw nito kinaya nang makita niyang hinahalikan ni Littlefinger si Sansa sa pisngi, kaya tumalon ito sa mundor. Nailigtas ni Sansa ang buhay niya dahil kung hindi, wala nang ibang mag-aalaga sa kanya. Pinalaya si Littlefinger at iginiit na kailangan ng lisanin ni Robin ang Eyrie, na hindi pa niya nalalabasan sa buong buhay niya, para matutong maging tulad ng mga dakilang pinunong minsang namuno sa ngayoy unti-unting nabubulok na Vale. Bago sila umalis, nag-ayos si Sansa, tinina ang buhok at nagbihis ng napakaganda para kay Littlefinger. Samantala, dumating sina Sandor at Arya sa Eyrie at nalaman nilang isa na namang kaanak ni Arya ang patay na. Ang mga wildling at Tents ay umatake sa Mole's Town at pinatay halos lahat. Nagtago si Gilly, pero narinig ni Ygritte ang pag-iyak ni Baby Sam. Nakita niya sila at mahabaging sinabihang tumahimik at huwag gagalaw. Narinig ni Sam ang tungkol sa pag-atake at inakalang patay na silang mag-ina. Sinabi ni Ed na mas matitinding bagay na ang nalampasan ni Gilly. Napagtanto rin nilang ang susunod na aatakehin ay ang Castle Black. 102 laban sa 100,000 wildlings. Whoever dies last, be a good lad and burn the rest of us. Once I'm done with this world, I don't wanna come back. Nagkataong nadaanan ni Grey Worm si Missandei habang naliligo, at nahiya ito nang makita siyang nakatingin. Paglaon, humingi siya ng tawad sa pagtingin, at tinanong siya ni Missandei tungkol sa kanyang pagkakapon. Wala raw siyang maalala, tanging buhay bilang Unsullied lang ang alam niya, pero kung hindi raw siya naging ganoon, hindi niya makikilala si Missandei.
Namula ito at bago siya umalis, sinabi niyang masaya siyang nakita siya ni Grey Worm. Ganon din ang naramdaman ni Grey Worm. Nalaman ni Bar Easton na si Jorah ay naging especially iyan ni Varys at matagal nang napatawad. Sinabi niya ito kay Daenerys, at napilitang umamin si Jorah. Nakiusap siyang patawarin siya, pero tumanggi si Daenerys. You betrayed me. From the first. You sold my secrets to the man who killed my father and stole my brother's throne. You want me to forgive you. I have loved you. Pinagtabuyan siya ni Daenerys papuntang Westeros at ayaw na siyang tingnan. Umalis siyang wasak ang puso. Pumasok si Rick sa Mount Caelan na nagpapanggap na Greyjoy at kinausap ang pinuno ng garrison na si Kenang. Pinatunayan niyang siya si Theon Greyjoy at nakiusap na sumuko sila. Hambog si Kenang at tumangging sumuko. Alam niyang nagsisinungaling si Rick, pero pinatay siya ng sarili niyang mga tauhan dahil gusto na nilang sumuko. Gayunpaman, pinapatay ni Ramsay ang mga lalaki at ipinapakulit ang kanilang balat habang buhay. Ipinakita niya kay Roose ang patunay na nakuha na niya ang Mount Caelan, at bilang gantimpala, ginawa siyang tagapagmana at tagapagmana ng buong Hilaga. Lumipat sila sa Winterfell hindi nagtagal at sisimulang ayusin ito ng mas matibay laban sa susunod na pag-atake matapos sunugin ni Theon ang lugar. Naganap ang trial by combat at sobrang nag-aalala si Tyrion nang makita niyang umiinom si Oberyn bago ang laban. Nagsimula ang labanan. Kalahati lang ng laki ni Gregor si Oberyn, pero mas mabilis at mas elegante. Habang naglalaban sila, paulit-ulit na pinaaalala ni Oberyn kay Gregor kung sino ang kapatid niyang babae at kung ano ang ginawa nito sa kanya at sa mga anak niya. Gusto niyang umamin si Gregor bago siya patayin, kaya hindi niya agad tinatapos ang laban. Natalo ni Oberyn si Gregor, pero hindi niya pinatay dahil gusto niyang umamin ito. Ngunit masyado siyang lumapit kay Gregor na buhay pa pala. Pinagpupukpok siya ni Gregor, binali ang mga ngipin niya, umamin sa krimen, at pagkatapos ay dinurog ang ulo ni Oberyn na parang kalabasa. Nagpa siya ang mga Diyos, at hinatulan ni Tywin si Tyrion ng kamatayan. Sa wall, humihingi si Sam ng payo kay Maester Aemon tungkol sa relasyon nila ni Gilly, nang dumating si Gilly sa main gate. Binuksan ni Pipe ang gate at humingi ng tawad si Sam sa pagpapalayas niya rito. Sabi niya, saan man siya pumunta, sasama ako. Biglang tumunog ang mga sungay mula sa itaas ng wall, senyales na naroon na sina Mance at ang kanyang hukbo. Sa kabilang panig, ginamit ng isa sa mga den ang kanyang warg ability para ipaalam na oras na upang umatake. Naghanda ang lahat sa depensa, at walang kahihiyang inamin ni Alliser na dapat nakinig siya kay Jon at isinara ang lower tunnel. Ipinaliwanag niya na bilang pinuno, hindi siya pwedeng mag-alinlangan dahil kapag ginawa niya iyon, lahat sila mamamatay. Itinago ni Sam si Gilly sa kusina at nangakong paprotektahan sila. Hinalikan niya si Gilly bago umalis, at pinanggakuan siyang hindi siya mamamatay. Inatake ng hukbo ni Mance na may 100,000 sundalo, kasama ang mga higanti na nakasakay sa mga mamat. Handa na si Alliser na magpaputok ng tumunog muli ang sungay, ang kabilang grupo naman ang umaatake sa ibabang bahagi ng kastilyong halos walang bantay. Iniwan niya si Janos sa itaas at pinangunahan ang labanan sa ibaba. Sam, yeah? I think we're gonna die. If you keep missing me, Will. Dumagsa ang mga wildlings at Thenn sa Castle Black at nagsimula ang matinding labanan. Tumatakbo sina Pipe at Sam para iligtas ang sarili. Sa itaas, walang alam si Janos sa ginagawa, kaya niloko siya ni Gren, sinabing kailangan siya ni Alliser sa ibaba. Naiwan si Jon na mamuno sa Watchers on the Wall. Patuloy ang pagputok ng mga pana habang nagsisimula ng akyatin ng wildlings ang pader. Pero mas malaki pa ang problema nila. Sa wakas, nakapatay si Pipe ng isang wildling, pero panya na naman siya ni Ygritte diretso sa leeg, ikinamatay niya. Umaabot ang mammoth sa tunnel gate, at nilalagyan ng mga higanti ng lubid para pilitin itong buksan. Alam ni Jon na hindi ito kakayanin, kaya ipinapadala niya si Gren kasama ang ilang lalaki para bantayan ang gate anuman ang mangyari. Nakikipaglaban si Alistar kay Tormund at nasugatan siya nito. Hold the fucking gate! Hold it! Dumadaan si Sam habang pumapatay ng isang den, at nadatnan niya si Gren na sumisigaw na kailangan nila ng mas maraming tao. Itinuturo siya ni Gren kay Jon sa itaas, kaya tumakbo si Sam papunta roon.
Sa itaas, napaliyas nila ang mammoth bago pa nito mabuksan ang gate, at napatay din ng mga lalaki ang isa pang higanti na si Dango. Nagngangalit ang natitirang higanti na si Mag the Mighty at ginamit ang buong lakas para buksan ang gate mag-isa. Nakatayo si Gren at ang iba pa, sabay-sabay na binibigkas ang kanilang panata habang papalapit si Mag sa kanila. Ipinapalam ni Sam kay John ang sitwasyon sa ibaba, kaya iniiwan ni John si Ed para mamuno habang bumababa siya. Sumabak si John sa mga wildling, tinataga sila ng napakadali, pero bago yun ay inutusan muna niya si Sam na palayain si Ghost. Nakita siya ni Steer at nakipaglaban dito. Halos matalo si John pero nagawa niyang patayin ito. Nakikita ni Ygritte si John na nakikipaglaban at inyaamba ang pana sa kanya. Sandali siyang nagatubili bago paputukan, pero biglang tinamaan siya ng palaso diretso sa puso mula kay Ali. Inakay siya ni John habang namamatay siya, at sinabi niyang alalahanin nito ang panahon nila sa kuweba. Namatay siya sa mga bisig ni John, ngunit bago iyon ay bamulong pa siya ng huling, "You know nothing, Jon Snow." Patuloy na umaakyat ang mga wildling sa pader, kaya inutusan ni Ed ang mga lalaki na ibagsak ang mga scythe, pinapatay lahat ng umaakyat. Umatras ang mga wildling pabalik sa gubat, at sinabihan ni Ed ang mga lalaki na wag muna silang magdiwang ng malakas. Lahat ng wildling ay napatay maliban kay Tormund, na patuloy pa ring lumalaban hanggang tamaan ni John ng isa pang palaso sa binti. Inutusan niya ang mga lalaki na ikulong ito. Nagkita muli sina Sam at Gilly, tinupad niya ang kanyang pangako, at nadatnan din nila si Janos na nagtatago sa kusina tulad ng isang duwag. Nanalo ang Night's Watch, at sinusunog nila ang mga patay. Pero alam ni John na hindi ito totoong tagumpay dahil mas marami pa rin ang tao ni Mance, na 10,000 sa bawat isa nilang kawal. Alam niyang hindi sila kakayanin sa isa pang laban, kaya umalis siya para hanapin si Mance. Sina John at Sam ay naglakad palabas sa lower tunnel. Nakita nila si Mag na patay, pati na rin si Gren at ang mga kasama nito. Bago umalis si John, ibinigay niya ang kanyang espada kay Sam sakaling hindi na siya makabalik. Tumawid si John sa kampo ng mga wildling at nakakuha ng atensyon nila. Sa kabutihang palad, nakalapit siya kay Mance nang hindi sinasaktan. Hindi natuwa si Mance na makita siyang muling isang crow. Inamin ni John na peke ang kanyang pagsunod noon, pero nag-inuman pa rin sila para sa mga kaibigan at kasama nilang namatay sa labanan. Sinabi ni John kay Mance na buwagin ang kanyang hukbo, pero alam ni Mance na hindi sila aabot ng isa pang araw at may iba pa siyang mga tao na umaakyat sa pader sa malayo. Nagmakaawa si Mance na papasukin sila sa wall dahil paparating ang winter, at nangangakong walang mamamatay kung papayagan sila. Pero naroon si John para patayin si Mance, dahil alam niyang imposibleng magkaroon ng kapayapaan. Napagtanto rin ni Mance ang tunay na pakay ni John. Biglang lumitaw ang libu-libong kabayo, rumaragasa sa kampo ng wildling at pinapatay halos lahat. Sumuko si Mance, ayaw na niyang madagdagan pa ang dugong wildling na Dom-anak. Ang mga nakasakay ay pinamumunuan ni Stannis at Davos. Dinala ni Stannis si Mance, pero ipinagtanggol ni John ito, sinasabing mabait si Mance sa kanya noong bihag niya ito, at dapat igalang iyon. Pumayag si Stannis na igalang si Mance, at binalaan ni John si Stannis na sunugin ang mga patay. Pagkatapos sunugin ang kanilang mga patay, sinabi ni Torrent kay John na mahal pa rin siya ni Ygritte kahit hindi niya ito minahal pabalik. Dinala niya ang bangkay ni Ygritte sa likod ng pader at inilibing ito sa apoy sa tabi ng isang weirwood tree. Sa unang pagkakataon, nakapagluksa siya ng mag-isa. Pinuntahan ni Daenerys ang isang dating alipin na si Fennes, na nagsabing mas lalo pang lumala ang sitwasyon simula nang palayain sila, at nais niyang bumalik sa dati niyang amo. Hindi raw siya nag-iisa. Pinayagan siya ni Daenerys na magkaroon ng pansamantalang kontrata sa dati nitong amo, pero nagbabala si Bar Easton na maaabuso iyon agad-agad. Pag-alis niya, lumapit ang isang ama at isiniwalat na napatay ni Drogon ang 3 taong gulang niyang anak habang nangangaso. Sinabi ni Grey Worm na 3 araw nang hindi nakikita si Drogon. Dahil sa takot na maulit pa ito, ikinulong ni Daenerys ang 2 pang dragon, sina Rhaegal at Viserion, sa catacombs. Hinchainang sila sa pader na parang mga bilanggo. Huli na nang maramdaman ng mga dragon ang ginagawa ng kanilang ina.
Nagsisisigaw sila, sugatan ang puso, habang ikinukulong sila ni Daenerys sa kadiliman. Sina Bran at ang iba pa ay sa wakas nakarating sa lugar na sinabi ng Three-Eyed Raven, ang Heart Tree. Biglang umatake ang mga skeleton warriors at ginamit ni Bran si Hodor para lumaban. Pero kahit anong pagprotekta ni Mira, napatay pa rin si Jojen. Sinagip sila ng mga Children of the Forest, na akala ng lahat ay patay na. Sinundan nila ito sa kuwebo kung saan hindi makapasok ang mga kalaban, at doon nila nakilala ang Three-Eyed Raven. Sinabi nito kay Bran na hindi na siya muling makakalakad, pero siya ay lilipad. Natagpuan na rin ni Brian si Arya, at nagduda si Sandor na nagtatrabaho siya para sa mga Lannister at sasanduan silang pareho. Kahit sinabi ni Brian na nangako siya sa ina ni Arya na iuuwi niya ito, ayaw ni Arya na sumama sa kanya. Naghugot sila ng espada, at itinuro ni Sandor na patay na ang buong pamilya ni Arya, kaya wala nang lugar na ligtas para sa kanya. And that's what you're doing? Watching over her? Aye, that's what I'm doing. Nagsimula ang laban ni Sandor at Brian, pantay sila sa galing at lakas. Sa huli, nawalan sila ng mga espada at nagsuntukan na lang. Sa dulo, nasuntok ni Brian si Sandor at nahulog ito sa bangin. Hindi niya mahanap si Arya, pero si Arya ay natagpuan si Sandor na buhay pa, pero basag ang binti. Alam ni Sandor na malapit na ang oras niya, kaya hinihikayat niyang sumama si Arya kay Brian, pero ayaw ni Arya. Sabi niya, patayin na siya ni Arya dahil nasa listahan niya siya, paalala pa niyang pinatay niya si Mycah. Pero kinuha lang ni Arya ang pera niya at iniwan siyang mamatay mag-isa. Pumunta si Arya sa isang pantalan at sumakay sa barkong papunta sa Braavos. Nakumbinsi niya ang kapitan nang ipakita niya ang baryang ibinigay sa kanya ni Jaqen at bulong niya ang Valar Morghulis. Samantala, inaalagaan ni Pycelle at Qyburn ang naghihingalong si Gregor. Sigurado si Pycelle na patay na ito, pero hindi sumusuko si Qyburn at tila gagamit ng marahas na paraan para iligtas siya. Sinabihan siya ni Cersei na gawin ang lahat para mailigtas si Gregor. Sinabi ni Qyburn na susubukan niya, pero binalaan siyang maaaring mag-iba si Gregor pagkatapos, kahit hindi siya hihina. Nagising si Tyrion at nakita si Jaime na tinutulungan siya ni Varys na makatakas palabas ng King's Landing. Dinala siya ni Jaime hanggat maaari, at nagpaalam sila nang hindi alam kung kailan ulit magkikita. Paakyat na sana si Tyrion sa hagdan para hanapin si Varys, pero tumigil siya at naglakad papunta sa kwarto ni Tywin. Sa halip na si Tywin ang matagpuan niya, nakita niya si Shae sa kama, hinihintay si Tywin. Nang makita siya ni Shae, kinuha nito ang kutsilyo, kaya napilitan si Tyrion na sakalin ang babaeng mahal na mahal niya noon. Kinuha ni Tyrion ang crossbow ni Joffrey at nadatnan si Tywin na nakaupo sa inidoro. Nang tanungin niya, inamin ni Tywin na matagal na niyang gustong patay si Tyrion, pero hinahangaan niya ang kakayahan nitong mabuhay. Sinabi ni Tyrion na pinatay niya si Shae, pero sagot ni Tywin ay wala iyong halaga dahil isa lang daw siyang. Binalaan ni Tyrion si Tywin na huwag muling sabihin ang salitang iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit alam ni Tywin na hindi niya pinatay si Joffrey, hinatulan pa rin siyang mamatay. Pero ang gusto lang ni Tywin ay makabalik sa kanyang silid. You afraid of a dead whore? Nag-reload si Tyrion at itinatwa ni Tywin na anak niya si Tyrion. Sagot ni Tyrion, ako ang naging anak mo simulat sa pool. At binaril niya si Tywin Lannister, habang nakaupo ito sa inidoro, at pinatay ang dakilang Tywin. Pagkatapos ay umalis si Tyrion sa King's Landing kasama si Varys papuntang Pentos. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.